Pagtataksil ng pamilyang Jing sa bansa. Lihim na itinago ang Stellaris Transformation, ang sagradong sandata ng bansa. May 100 milyong gantimpala para patayin ang mga labi ng pamilyang Jing. Mga binibini, dalhin niyo ang batang Ginoo at tumakas kayo. Huwag na huwag kayong lilingon. Takbo! Ang pamilyang Linyo ay naglakas loob na itago ang labi ng pamilyang Jing. Sabihin mo, nasaan siya? Kahit mamatay ako, hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Ate, bubuhatin kita para tumakbo. Wala nang silbi, Bunso. Sa ganung paraan, wala sa atin ang makakatakas. Bunso, ang pagkalipol ng pamilyang Lin ay walang kinalaman sa'yo. Hindi ka miyembro ng pamilyang Lin. Dalhin mo ang pangalawang kapatid at tumakas na kayo. Si Nanay Lin ang nag-ampun sa akin noon. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Tinuring niyo akong parang tunay na kapatid. Paano ako hindi miyembro ng pamilyang Lin? Kung miyembro ka ng pamilyang Lin, kailangan mong sundin ang panganay na kapatid. Ate, pangalawang ate, kailangan nyo lang mabuhay ng maayos. Bunso! Bunso! Sabihin mo, nasaan ang Stellaris Transformation? Stellaris Transformation. Kaya pala, hindi sila mga kaaway ng pamilyang Lin. Pero ang pamilyang Lin ay nalipol dahil sa akin. Ine, patawad. Hindi ko alam. Sasabihin mo o hindi? Ang Stellaris Transformation ay nasa iyo nga. Ibigay mo yan at hindi kita papatayin. Managinip ka! Masamang tao ka! Pangatlo. Pangatlong kapatid! Ibibigay mo ba o hindi? Hindi natin nakita ang bangkay ng batang Panginoon. Nakatakas siya! Habulin! Sana'y hindi pa huli ang lahat! Ako, si Jing Tian, ay ipagtatanggol ang Stellaris Transformation hanggang kamatayan. Ipagtatanggol ko ang dakilang Shia hanggang kamatayan. Pangatlong kapatid! Pangatlong kapatid! Pangatlong kapatid! Sige na. Isipin na lang na kumita ako ng maliit na target. Dalawang ina! Miss na miss ko kayo!
Jingtian, kapag nagkasama ang araw at buwan at sa pagkabuhay ng Phoenix, iyon ang araw ng paggising ng Phoenix bloodline ng pamilyang Jing. Bago yon, dapat kang magtiis. Ang kaligtasan ng dakilang siya ay nakasalalay sa iyo. Isasama ko ang aking buhay sa iyong selyo para protektahan si Jingtian. Ina! 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 Hanggang kailan pa ba ako magtitiis? Ate! Pangalawang ate! Nasaan na kayo? 15 taon na ang nakalipas. Pinatay mo ang aking pangatlong kapatid, si Jingtian. Ngayon, babayaran mo yan ng iyong buhay. Pakiusap. Pinuno ng Pamilyang Lin, iligtas mo ang buhay kong ito. Maawa ka. Basta palayain mo lang ako. Ang aking lakas bilang Grandmaster level ay magagamit mo. Tutulungan kitang maging pinuno. Noong araw, ang 42 miyembro ng pamilyang Lin ay nagmakaawa sa iyo. Nawa ka ba sa kanila? Ate! Ate! Buhay pa si Bunso! Talaga? Bagaman hindi alam ng mga tauhan ko ang hitsura ni Jingtian, mula sa barrier na inilatag sa lungsod ng Jiangcheng, na-detect na si Jingtian ay nakarating sa Jiangcheng. Tingnan mo! Ipasa ang utos ng aking general. Kahit hukayin ang lupa, hanapin ang kinaroroonan ng aking bunso, si Jingtian. Masasunod. Ipasa ang utos ng aking CEO! I-activate ang lahat ng kapangyarihan ng Jingyao Group, magtipon sa Jiangcheng, at buong lakas na imbestigahan ang kinaroroonan ng aking bunso. Kapag may nagbigay ng kaugnay na pahiwatig, agad akong magbibigay ng 50 milyong pabuya! Masusunod! Ang down payment para sa bahay kasal, nakumpleto mo na ba? Ching-ching! Kunin mo muna ang parang ito. Maraming mabubuting tao kamakailan. Kalkulado ko, kulang pa ng 20,000 piso para makumpleto ang ating dote. Batanggino, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Jingtian, may magandang balita ako sa'yo. Nakuha ko ang Jingyao Group, ang suporta sa negosyo ni President Lin. Sa loob ng 3 araw, pipirmahan na ang kontrata. Ang galing, Ching-ching! Sa wakas ay magtatagumpay na ang negosyo mo. At makakapagpakasal na rin tayo kaagad. Magpakasal. Ikaw na bulag at mahirap. Maihahambing mo ba ang sarili mo kay Young Master Shu sa seremonya ng pagpirma? Sisipain kita sa harap ng lahat. Hindi ba kulang pa ng 20,000? Huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Mag-ipon ka pa ng mas maraming pera. Pero malapit na pong umulan. Ayos lang, mag-ipon ka pa ng mas maraming pera para makapagpakasal na tayo kaagad. Jingtian, Kane na! Jingtian, kasintahan mo ba yon kanina? Oo, malapit na kaming magpakasal. Kain na. Espesyal kong dinala tong blueberries para sa'yo. Pampalinaw ng mata. Xiaogang, sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Pareho lang tayong sawi sa buhay. Huwag ka nang magpakapormal. Batanggino, hindi mo na kailangang magtiis pa. Maligayang pagbabalik, Batang Panginoon. Sa loob ng 15 taon, lihim na kumilos ang inyong lingkod. Ang pamilyang Jing ay naging hindi nakikitang pinakamayamang pamilya sa dakilang siya. Ang 8 pinakamahuhusay na eksperto ay nasa ilalim na ng inyong pamumuno. Naghihintay na lang sa inyong pagbabalik upang pamunuan ang pamilyang Jing. Nagkamali yata kayo ng tao. Pakiusap, padaan, Batang Panginoon, pingling. Magaling ang ginawa mo. Ngunit kapag nabunyag ang aking pagkatao, tiyak na magdudulot ito ng kapahamakan. Hindi pa ito ang tamang panahon.
Paumanin po. Nakita ninyo naman po, isa lang akong bulag. Paano naman ako magiging batang Panginoon ninyo? Ay, oo nga pala. Magaling akong tumugtog ng zither. Gusto nyo bang tugtugan ko kayo ng isa sa halagang 200? Huwag na! Nagkamali ba talaga ako? Salamat po. Dahil sa perang ito, makakauwi na ako ng maaga mamayang gabi. Pakiusap, padaan po. Hindi ko maintindihan. Ako, ang dakilang binata ng pamilyang Shu, kailangan pa ring magtago sa'yo? Ano? Hindi ba ako mabuti sa'yo? Ang milyong-milyong kontrata ng Jingyao Group, nakuha ko na para sa'yo. Bakit ka pa rin sumasama sa bulag na yan? Sumasama sa kanya sa kahirapan, ang mga hindi dapat lumiit na. Nag-aalala ang kuya. Ay, naku. Maganap ka ng tao para lumpuhin siya. Kapag mas malala ang kalagayan niya, mas malaki ang ibibigay na pera. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inayos yan. Siya ang kumikita para bilhan ako ng bahay. Hindi ba dapat tanggapin ang libre? Pagkatapos ng 3 araw, i-anunsyo natin ang engagement sa signing event. Tapos, sisipain ko siya na parang... Talaga, ang babaeng masama, mas gusto ng lalaki. Ang milyong kontrata ng Jingyao Group ay simula pa lang. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong ikaw ay magiging ang idolo sa puso mo. Isang babaeng tulad ni Lin Mengan. Hoy, bulag! Ang dilim na ng gabi. Gusto mo bang ihatid kita? Ay, ang utak ko. Isang bulag. Wala namang nakikita. Paano niya malalaman kung madilim na? Bozaw, hindi ba kahapon ko lang binayaran ng proteksyon? Perang kailangan kahapon. Pero ngayon, may gustong kumuha ng mga binti mo. Sige, sugurin! Sino ka? Patayin niyo siya! Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Ikaw, sino ka ba talaga? Ang Jing-ang, pamilyang Jing. Ang pamilyang Jing ang naglagay sa pamilyang Shu bilang pinuno ng lungsod ng Changcheng. Hindi para gumawa kayo ng kalokohan, di ba? Ginang Fengling, hindi na po namin uulitin. Pakiusap, huwag niyo na po kaming parusahan. Patawarin niyo po kami. Ang buhay at kamatayan mo, huwag kang magmakaawa sa akin. Gino, isang pagkakamali lang po ang lahat ng ito. Wala po akong halaga. Pakawalan niyo na po ako, Gino. Ginoo, may 200,000 po sa bank card na ito. Ihahandog ko po ito sa inyo. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin muli. Young Master! Jinu! Nakita ko lang po ang kawalan ng katarungan. Shh! Makinig! Ano? Ang hiyaw ng langit at lupa, ang tinig ng araw at buwan. Ang araw at buwan ay nagliliwanag ng sabay. Fengling! Panawan na! Pagkalipas ng 3 araw, sasalubungin mo ang aking pagbabalik. Young Master? Masusunod po. Gusto mo pa ba ng isa? Ayoko na. Babalik na siguro ang bulag na yun. Paano mangyayari yon? Pinabalik ko na ang mga binti niya. Kung babalik siya ngayon, kailangan niyang gumapang pabalik sa akin. Nakakainis ka. Bakit ka bumalik? Walang ingay. Ginulat mo ako. Akala ko natutulog ka na, kaya hindi na kita ginulo. Ching-ching, umuusad na ang karera mo. Sobrang sayak ko. Kaya bumili ako. Nang paborito mong inihaw na manok. Mag-celebrate tayo sa labas. Mainit pa yan. Kainin mo na agad.
Kasi kapag lumamig, hindi na masarap. Hey, naku. Tama na. Ang daldal mo. Lumabas ka na. Ching-ching, may mabait na tao na yon ang nagbigay sa akin ng 200,000. Totoo ba? Oo, syempre totoo. Pambayad sa kasal natin. Ikaw? Bakit ang lampalampa mo? Hindi mo pa nililinis. Ay, oo. Ibigay mo sa akin ang pera. Ang card. Sandali. Maganda ang mood ko ngayon. Paano kung ganito na lang? Tumugtog ka ng isang kanta para pasayahin ako. Sige, sige. Bakit mo pinatay ang ilaw? Buksan mo agad ang ilaw. Ikaw ang bulag. Pero ako, hindi. Lumabas ka na. Huwag ka nang magtago. Ano? Huwag kang magtago. Huwag mo akong takutin. Mahina ang loob ko. Jingtian, Ma, hindi ko pa nga naipapakasalangan ako sa'yo. Balak mo bang hayaan siyang mamuhay ng madilim tulad mo? Ng madilim? Mukhang kailangan kong pag-isipan muli ang kasunduan sa kasal. Na ginawa sa'yo 15 taon na ang nakalipas. hindi. Ma, nagkakamali ka. Narinig ko lang na may ibang pumasok sa bahay. Nag-alala ako na nasa panganib si Ching-Ching. Ibig mo sabihin, wala ring silbi ang mamamata namin tulad ng sayo? Tama! Araw-araw na lang ang OA mo. Ang liit lang ng bahay na to. Kung may iba, syempre, tatawag ako. Bukod pa rito, kahit pa may mangyaring masama kay Ching-Ching, sa lagay mong yan, ano ang magagawa mo? Kaya ko siyang protektahan. Ikaw lang. Nang iligtas ka ng asawa ko nun, may utang na buhay ka na sa pamilyang Liu. Kaya kahit anong panganib ang harapin ni Ching-Ching sa hinaharap, kailangan mo siyang iligtas. Kahit pa kailangan ni Ching-Ching ng bagong puso, kailangan mong ibigay ang puso mo. Naiintindihan mo ba? Ma, naiintindihan ko. Ito ang aking tungkulin bilang magiging asawa mo, Ching-Ching. Oh, ang galing mo naman magsalita. Sa signing ceremony, pagkatapos ng 3 araw, ako, si Liu Ching-Ching, ay hindi ka bibiguin. Oy! Tingnan mo ang video na ipinadala ko sa'yo. Siya nga, ang ating ikatlong kapatid. Tama. At nalaman ko rin na ang kanyang kasintahan, si Liu Ching-Ching, ay isang bagong commercial star na sinusuportahan ng inyong grupo. Ipaalam sa lahat. Sa kontrata, pagkatapos ng 3 araw, dapat dumalo ang kasintahan ni Liu Ching-Ching. Opo. Ikatlong kapatid, kailangan mong pumunta. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng meron ako. Ay anak, tingnan mo! Ang ganda! Ay, binibining Leo, napakagaling mo sa murang edad. Sa murang edad pa lang, nakakuha ka na ng suporta mula sa Jing Yao Group. Sa hinaharap, tiyak na magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Iinom ako para sa'yo. Hindi naman siguro? Narinig ko na ang CEO Lin ang Jingyao Group ay sa mismong event. Ililipat ang 99% ng kanyang shares sa isang misteryosong tao. Iyan ang tunay na may kakayahan sa murang edad. Talaga? Magandang araw, Young Master Shu. Shu Xiao,
Sa wakas, dumating ka na. Kanina, naglakas loob ang taong ito na takutin ako. Takot na takot ako. Hindi po. Ang milyong-milyong kontrata na nakuha ng pamilyang Liu, lahat yan ay dahil kay Xu Xiao. Dahil sa relasyon ni Manager Lin at Xu Xiao, sino man ang mamuno sa Jingyao Group sa hinaharap, kailangan pa ring igalang si Xu Xiao. Naintindihan niyo ba? Tungkol sa issue ng kontrata, sino pang may tanong? May tanong ako! May tanong ako! Sa wakas, magsisimula na ang palabas. Paumanin, pwede po ba magtanong? Ito ba ang kontratahan ng Jingyao Group? Ito ay hindi ko pa siya nakita. Sino sa mga boss sa lungsod ng Jiangcheng ang bulag? Sa tingin ko, mayroong hindi maganda ang pakiramdam. Kaya nagpatawag ng bulag na masahista, di ba? Hahaha, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang manugang ng pamilyang Liu. Siya at si Binibining Liu ay makababata. Nabalitaan kong nag-iipon siya para bumili ng bahay. Siguro, mapopropose siya ngayon dito. Doble ang saya. Anong pinagsasabi mo? Nakakahiya ka. Sino ang magababata sa amin? Talaga? Jing Tian. Narito po ako. Ching-ching! Ching-ching, pasensya na. Nahuli ako. Hindi pa naman nagsisimula ang contract signing, di ba? Ikaw ang bida na yon. Paano kami magsisimula kung wala ka? Ito. Bakit ka nakatayo lang dyan na parang tanga? Ito si Young Master Shu, ang tumulong kay Ching-ching para makuha ang kontrata. Oh! Young Master Su! Ay! Yumuko ka! Gago! Oh! Salamat, Young Master Su! Hoy, Jing! Malaking araw ito para kay Ching-ching. Hindi ka naman siguro dumating na walang dala, di ba? Paano naman, ma? Ching-ching, ito para sa'yo. Pangalan mo lang ang nakasulat dito. Ito ang aking. Manggaginang at manggagino, malapit nang magsimula ang contract signing. Pakiusap, tawagin natin si Miss Liu Qingqing sa entablado. Kukunin ko na muna itong titulo ng bahay. Saka, sa malaking araw na ito, tugtugan mo ako ng kanta. Sige. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Bago magsimula ang pagpupulong para sa kontrata na ito, gusto ko munang pasalamatan ang isang tao. Siya ang aking tagapagtaguyod sa buhay. At siya rin ang aking minamahal. Kung wala siya, hindi magaganap ang pagpupulong para sa kontrata na ito. Sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang aming pagpapakasal. Ito pala ang sorpresa na sinasabi ni Ching-ching. Tingnan mo siya. Kapag ang isang tao ay umangat, pati ang mga alaga niya ay umaangat din. Sige, ngayon, ipapakilala ko ng buong paggalang ang aking magiging asawa. Siya ay walang iba, kundi si Young Master Shu Kun. Young Master Shu Kun. Young Master Shu, salama. Huwag kang mag-alala, sinabi ko na sa'yo, ito ay simula pa lang. Gagawin kitang isang babaeng tulad ni Lin Menghan, isang babaeng may mataas na uri. Ching-ching, nagkakamali ka ba? Ikaw ang nagkakamali. Ikaw na bulag. Mula nang magsimula ako sa negosyo, si Young Master Shu ang laging tumutulong sa akin. Kung wala siya, hindi magaganap ang pagpupulong para sa kontrata na ito. Siya ang aking tagapagtaguyod. Sino pa ba? Paano naman ako? Nakala mo bang dahil kinuha ko ang titulo ng ari-arian mo, pakakasalan na kita? Kung gayon, ikaw! Ma! Ang mga bagay na ibinigay ng libre. Bakit hindi kung pwede? Siyempre, para paglaruan ka, ikaw na bulag. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Naiintindihan mo ba? Bakit? Liu Qingqing! Inalagaan kita sa loob ng 15 taon. Sa 15 taong yan, nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Nag-ipon ng pera sa pagkatanghal at ibinigay ko sa'yo ang lahat ng kinita ko. Ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, mas mababa pa ba sa kontrata ng ibang tao? Jing Tian, ikaw na walang utang na loob.
Kung hindi ka iniligtas ng pamilyang Liu noon, buhay ka pa ba ngayon? Ang utang mo sa pamilyang Liu, hindi ba dapat lang naalagaan mo si Ching-Ching? Ang isang aso, makakakita ba ng 10 milyong yuan sa buong buhay niya? Ikaw na walang utang na loob. Ngayon, ikaw pa ang nagmamalaki. Sasabihin ko sa'yo, may utang kang buhay sa pamilyang Liu. Kung ano ang gusto kong gawin mo, gagawin mo. Kayo, sobra naman kayong mga api. Isang bulag, isang amoy pagkain na delivery boy. Dapat lang na manahimik kayo. Kung hindi, baka mawalan kayo ng buhay. Ikaw, Chogang! Huwag ka nang magsalita. Tapos na ang koneksyon ko sa pamilyang Liu. Aalis na ako. Hindi. Gusto ko ibenta mo ang puso mo. Ibenta mo ang bato mo. May lakas ka ba ng loob? Sige. Kung yan ang gusto ninyo, ibibigay ko ang puso ko sa inyo. Ibibigay ko ang bato ko sa inyo. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Liu. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Huwag kang makialam. Zogan! Tita, ang bilis naman pumayag ni Jing Tian. Sa harap ng maraming tao, parang kami pa ang pumatay sa kanya. Hindi ba? Halika! Pirman mo itong waiver. Talagang mapag-isip si Young Master Shu. Young Master Shu, itong nakasulat sa papel, hindi naman nakikita ni Jing Tian. Paano kung ganito? Ako na lang ang magiging mabait. Babasahin ko sa kanya. Ay, Ching-Ching, bakit ang bait-bait mo? Mahal na mahal kita! Halika! Makinig ka. Ako, si Jing Tian, ay kusang loob na ibinibigay ang aking mga organo sa pamilyang Liu. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Liu Ching-Ching, akala ko sa pagbibigay ko ng lahat sa'yo, makukuha ko ang tunay mong pagmamahal. Pero hindi ko inakala na ang buhay ko pala ang gusto mo. Huwag kang magbentang. Magkano ba ang buhay mo? Pirmahan mo yan at wala na tayong utang sa isa't isa. Sige! Pipirmahan ko! Kinanglin, ang kapatid niya po. Ano? Mas mabuting tingnan nyo na po siya. Dali! 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 Aray! Ang sarap. Hoy kayo, wala na ba kayong batas? Batas? Ako ang batas. Chogang! Chogang! Ako na lang ang saktan nyo. Huwag nyo galawin ang kaibigan ko. Pakawalan mo siya. Sino ka ba para magutos? Chogang! Dalhin siya. Chogang! Sukun! Sukun! Nasaan si Chogang? Nasaan si Chogang? Bulag na, amoy tay. Pinatay ko na siya. Ngayon, ikaw naman. Kahit mamatay ako, hinding-hindi kita palalampasin. Matagal ka nang dapat patay. Hindi ba gusto mong bayaran ang buhay ng pamilyang Lu? Ngayon, hukayin mo ang sarili mong puso. Narinig mo ba? Mula ngayon, wala na akong utang sa pamilyang Liu. Kunin si Sukun! Patayin siya agad! Tunog ng langit at lupa. Ugong ng araw at buwan. Jing Tian, handa ka na ba? Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Talagang wala kang takot sa batas. Nangangahas kang pumatay sa teritoryo ko. Ay, huwag kayong magkamali. Ang basura na yan ay nagpakamatay. Paumanhin, nadumihan ang karpet mo. Napakadaldal ko kasi sa'yo. Ang ganda sa tabi. Pwede bang magpakilala? Normal lang, ang mahiya. Sa una lang yan, Sa una masasanay ka lang rin. yan, masasanay ka rin. Pero sa ganda ng tindig mo, siguro ikaw ang bagong CEO ng Jingyao Group?
Halika, Ching-Ching. Batiin mo ang dalawang boss. Magandang araw, General Manager Lin. Paano nangyari na ang bunso kong kapatid ay magmamahal ng babaeng tulad mo? Nasaan ang fiancé mo? Ang bilis kumalat ng balita. Buong lungsod ng Jiangcheng. Alam na engaged kami. Ikaw, trader! Walang katiting na pagmamahal. Tatanungin ko kayo, nasaan si Jing Tian? Sa Jingtian ba kamo? Ayun, nakahiga doon. Ano? Mga ginang, hindi niyo po alam. Itong si Jing Tian, ginulo ang pagtitipon at ng bastos ng babae, napakasama. Tama, ang pamilyang Liu ay buong pusong nag-alaga sa kanya sa loob ng 15 taon. Pinakain at inalagaan ng maayos. Kung walang nagawang mabuti, may hirap naman kaming pinagdaanan, di ba? Pero siya, walang utang na loob. Para pilitin si Ching-Ching, nagbanta pa siyang magpakamatay. Ma, anong kasalanan kaya ang nagawa natin sa nakaraang buhay? Narinig niyo ba? Nakita niyo ba? Kami ang biktima dito. Lahat ng naririto ay makapagpapatunay, hindi ba? Young Master Shu. Itong si Jing Tian, sinaktan lang ang sarili niya. Di ba? Sinaktan ang sarili. Tama na! Alam nyo ba na kapatid ko si Jing Tian? Sinaktan niya ang sarili, nagpakamatay siya. Wala kaming kinalaman doon. Nangangahas pa kayong magdahilan. Kayo ang pumatay sa kanya. Ate, dali, lumapit ka! Bunso! Ang tagal ka naming hinanap ni ate. Sa wakas, natagpuan ka na namin. Ngayon, magsasama na tayo habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay. Anak? Ma! Masaya akong makita kang malakas. Masayang masaya si Mama. Hindi naging masunuri ng inyong anak, sinaktan ko ang aking sarili. Nilabag ko ang ating kasunduan. Pakiusap, parusahan niyo ako. Sa loob ng 15 taon, dumaan ka sa hirap at sakit na mundo. Ngunit nanatili kang mabuti at matagumpay mong na-activate ang Stellaris Transformation. Makakatulong ito sa iyo Sa pagkabuhay ng Phoenix upang maging walang kapantay sa mundo. Sino kayo? Ako si Lin Mengyao. Ako si Meng Han. Ate! Pangalawang ate! Pinagpala tayo ng langit. Hindi nito inayaang magkaiwalay tayong tatlo. Bunso! Talagang gumaling ka na! Pati ang mga mata mo, gumaling na! Gumaling na! Gumaling na! Napakagaling! Mula ngayon, hindi na tayo mag-iiwalay pa. Pangkukulam lang yan. Ngayon naman, sisingilin namin lahat. Ano sisingilin? Nakasulat sa papel na donate siya ng organ. Tapos, ginadamitan mo kami ng pangkukulam. Ang kapatid ko ay may pambihirang talento. Pagkabuhay ng Phoenix. Hindi nyo maiintindihan mga ordinaryong tao? Bakit hindi mo na lang sabihin siya ay isang supreme sovereign? Ikaw! Ikaw! Ang kapatid ko ay naghirap para sa pamilyang Liu. Pero ang pag-donate ng organ niya, akala nyo ay tama lang? President Lin! Dahil si Jing Tian ay nabuhay muli at ligtas na. Hindi ba't masaya ito?
kaya ituloy na ang contract signing. Sa loob ng maraming taon, alam nyo ba kung bakit Jingyao Group ang pangalan ng aming kumpanya? Sa loob ng maraming taon, hindi lang siya ang iniisip ko, mahal ko pa rin siya. Mula nang itatag ko ang kumpanya, lahat ng akin ay para sa kanya. Ngayon, formal kong ipapahayag, ang bagong presidente ng Jingyao Group na nagmamay-ari ng 99% ng shares ay ang kapatid ko, Jing Tian! Ito, ano? Ang kontratang ito, ano ang gusto mong gawin dito? Pito! Jingtian, kami ng anak ko ang nagligtas sa buhay mo. Alam mo naman siguro ang dapat gawin, di ba? Tama, Jingtian. Dahil pumasok ka sa pamilya namin, ang pamilyang Liu, habang buhay kang magiging aso ng pamilyang Liu. Kanina dapat ibigay ang kontratang ito. Alam mo na sa puso mo, di ba? Sige, dahil ganyan ang sinasabi ninyo, pagbibigyan ko kayo sa inyong kagustuhan. May konsensya ka pa rin pala. Ikaw! Dahil sinabi ninyo na wala akong kinalaman sa pamilyang Liu, bakit ko kayo tutulungan? Jing Tian, huwag mo isipin na dahil hawak mo na ang Jingyao Group ay makakagawa ka na ng kahit anong gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, handa't nandito ako, si Shukun, ang kumpanya mo ay magiging akin din sa huli. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang kausapin ang kapatid ko ng ganyan? Naglakas loob kang saktan ako? Anong problema kung saktan kita? Ikaw, kayo. Maghintay lang kayo. Ngayon, inumin natin ang alak ng tagumpay. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang ating mga pangarap. Senyor, ano po ang napapasaya sa inyo ng ganito? Ang Batang Panginoon. Bumalik na ang Batang Panginoon. Sa contract meeting ngayong araw. Ang ibig mong sabihin, ang nawawalang anak ng pamilyang Jing. Hindi ba siya ang traidor sa bansa? Bakit pa kailangang pakialaman yan? Itong mga nakaraang taon, sa ilalim ng proteksyon ni Ginang Fengling, kaya ako nakaupo sa posisyong ito sa lungsod ng Jiangcheng. Ngayon, bumalik na ang Batang Panginoon. Tiyak na aangat ang aking buhay. Hello, tatay. May bumugbog sa akin. Ano? Sige, patawag mo ang Dongying Twin Killers para sa akin. Opo! Naglakas loob kang kalabanin ako. Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Oy, magandang binibini. Nabugbog na. Napagsabihan na. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Karapat-dapat ka bang malaman? Hindi ako karapat-dapat malaman pero mamaya, pagdating ng Dongying Twin Killers, kapag tinanong kanila, mukhang huli na ang lahat. Dongying Twin Killers? Ang mga nakamamatay na mamamatay tao ng Dongying? Pero sila nga ba talaga ang Dongying Twin Killers? Noon, ang dakilang General Lin Mengyao nakipaglaban sa kanila ng isang araw at isang gabi bago niya sila naitaboy palabas ng dakilang Xia. Sukun! Ikaw ay isang kahihiyan sa dakilang Xia. Ang Dongying at ang dakilang Xia ay may matinding paggapuot sa isa't isa, pero nakikipagsabuatan ka sa kanila. Huwag namang ganyan. Magtulungan na lang tayo. Mga Gordia! Dakpin niyo siya! Patayin siya agad! Sa wakas, dumating na kayo. Miss na miss ko na kayo. Lin Mengyao, nakita na naman tayo. Bunso! Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Dongying Twin Killers. Kung naitaboy ko kayo noon, kaya ko rin kayong itaboy sa huling pagkakataon. Talaga ba, Lin Mengyao? Wala ka pa ring pinagbago. Lin Mengyao? Siya ang Lin Clan Sword Sect! Ang dakilang general ing lungsod ng Jiangcheng. Lin Mengyao! Siya nga si Lin Mengyao! Lin Mengyao! Ang walang kwentang ito, paano siya nagkaroon ng dalawang napakalakas na ate? Hindi ko akalain na ang aking panganay na ate ay ang dakilang general. Anong dakilang general na yan? Puro lang naman kayabangan. Para kalabanin ka, ako lang, mag-isa, ay sapat na. Ikaw na walang kwenta. Karapat-dapat ka bang hamunin ako sa isang laban? Ate, mag-ingat ka. Ate! Nagloko kayo!
May kasabihan kayo sa dakilang siya. Nasa digmaan, lahat ay patas. Ate, ayos ka lang ba? Huwag ka nang lumaban. 15 taon, naghintay ako ng 15 taon para lang sa aking bunsong kapatid. Ngayon, poprotektahan ko ang dakilang siya. Poprotektahan ko ang aking bunsong kapatid. Mabuti. Kung gayon, mamatay ka. Antas ng Supreme Sovereign. Hindi maganda. Masyadong malakas ang antas ng Supreme Sovereign. Kailangan ko pa ng oras para masanay. Bunsong kapatid, kahit mamatay, dapat tayong mamatay ng magkasama. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito ako. Hindi ko hahayaang mapahiya kayo. Aba, napakagandang pagmamahalan ng magkapatid. Mga walang silbi. Pinakain ko kayo, pinainom, inalagaan ko kayo. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso. Kalat ka rin nyo sila. Pa, dumating ka rin, pa! Dalawang malapit ng mamatay, isang babaeng walang kalaban-laban. Imposible namang makagawa sila ng gulo. Dahil nandito ako, ang tigre ng bundok ng Jiangcheng, magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Teka, kung sino ang nagsimula ng gulo, siya ang mananagot. Hindi ba't isa lang siyang walang silbi? Patayin niyo siya at magiging lehitimong CEO ka ng Jingyao Group. Pagdating ng panahon, ang pamilyang Shu ang mamumuno sa Jiangcheng at malapit na itong mangyari. Tungkol naman sa dalawang babaeng ito, tigisa tayo, anak. Pa, ikaw talagang pinakamagaling kong ama. Ano pang hinihintay niyo? Sugod. Nabalip ng babaeng ito. Hindi ba't apelido mo, Aileen? Bakit ka tumatawa? May sakit ka ba? Ang Lin Clan Swordsec ay kilala sa lahat ng dako. Hindi nyo pa ba naririnig? Kung gusto nyong mamatay, subukan nyo! Ang dami mong arte. Sinong tinatakot mo? Pa, ang babaeng ito, nawala na ako ng interes sa kanya. Hindi ba't mas maganda kung patayin na lang natin siya? At paggatian na lang natin ang isa pa. Hindi ba't mas masarap? Talagang anak ka ng iyong ama. Karapat-dapat kang maging mabuting anak ko. Mga tauhan, patayin niyo siya. Bibigyan ko kayo ng 10 milyong piso. Sugod! Mag-ingat ka, ate! Ate, sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nagbabago ang galing mo sa martial arts. Anong gagawin mo? Sinakta ng pamilya ninyong Shu ang aking ate at pinilit ang aking kapatid. Dapat kayong parusahan! Huwag kang lumapit. Ate! Ang tapang mo naman. Munting talaga. Ito ba ay? Ang dalawang matandang Xuanming sa ilalim ni Ginang Fengling. Dalawang matandang Xuanming, ang top 3 sa martial arts ranking. Kapag sila ay nagsama, walang makakatalo sa kanila. Ngayon, kahit pa may 3 ulo at 6 na braso ang magkapatid na Lin, mukhang hindi sila makakatakas sa kapahamakan. Maliban kung magpakita ang Supreme Sovereign na nasa alamat, doon lang sila makakaligtas sa panganib. Ay mga matanda, anong hangin ang nagdala sa inyong dalawa rito? Mga matanda, abala kayo at walang oras. Sa ilalim ng gabay ni Ginang Fengling. Nagsasanay kayo sa Dragon Tiger Mountain. Kung alam ko lang na darating kayo, nagpadala na sana ako ng pribadong eroplano para sunduin kayo. Kahit gaano pa kalaki ang problema na yon, kailangan itong ipagpaliban para sa akin. Natanggap namin ang utos mula kay Ginang Fengling. Ang araw at buwan ay sabay na nagniningning. 3 bituin, mataas na nagniningning. Narito kami upang buong paggalang na salubungin ang pagbabalik ng batang Panginoon. Kaya pala, ang tagapagmanaan ng pamilyang Jing na may taglay na pambansang sandata, ang Stellaris Transformation, ay buhay pa! Ngayong araw, nakita ko ang napakaraming martial arts master. Akala ko ay sulit na ang pagpunta ko rito. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng karangalang makita ang batang Panginoon. Mga walang hiya! Nalaman ninyong darating ang batang Panginoon. Pero naglakas loob pa rin kayong gumawa ng gulo rito. Sinira ninyo ang kasiyahan ng batang Panginoon. Kaya nyo bang panagutan yan? Mga matatanda, wala kaming kinalaman dito. Ang 3 yan ang walang takot mamatay. Oo nga mga matatanda. Siya,
Si Lin Mengan. Dahil sa kanyang teritoryo, gumagawa siya ng kung anu-anong kalokohan. Ang aking kasintahan, si Ching Ching, ay isang bagong bituin sa komersyo ngayon. Dahil sa ingit, pinunit niya ang kontrata. Huwag mong isipin na, dahil may kaunting pera ka, ayos ka na. Sasabihin ko sa'yo, sa isang kumpas lang ang aking daliri. Kaya kung ipaguho ang buong Jingyao Group, Magiging abo. ipinapahayag ko, mula ngayon, ang Jingyao Group ay mawawala sa dakilang Xia. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa pamilyang Shu. Ano? Salamat po. Dalawang matandang swamming Mga matatanda. At siya, dahil lang sa siya, ang makapangyarihang general ng lungsod ng Jiangcheng. ay umabuso sa kapangyarihan at umatay ng inosente. Nang walang kalinawan, pinatay niya ang Dongying Twin Killers na inalagaan ko. At ginamit pa itong dahilan para sabihin ako ay isang taksil sa bansa at rilipulin ang pamilyang Shu. Kawawa naman ang 5 henerasyon ng negosyo ng pamilyang Shu. Dahil sa isang maling pahayag ng isang batang walang alam, alos masira ang lahat. Mga matatanda. Ang pamilyang Shu na sinusuportahan ni Jinam Fengling ay lubos na tapat. Kailangan ninyo kaming ipagtanggol. Walang hiya! Lin Menyao, ang lakas ng loob mo. Dahil lang sa lumaban ka sa digmaan, ay naglakas loob kang kumatay ng inosente. Ngayon, sisiguraduhin kong magiging abo ka at mawawala ang iyong kaluluwa. 2 matandang Swanming, sayang ang 66 na taon ng buhay ninyo. Nanghas kayong pabintangan ang isang inosente at bulag kayo sa katotohanan. Isang taong namamatay na, kahit ano pa ang sabihin mo. Mga matatanda, bagaman karapat dapat mamatay ang magkapatid na Lin, ang mas karapat dapat na paghiwa-hiwain sa 1000 piraso ay ang walang kwentang ito. Tama. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang utak sa likod ng buong kaguluhan. Jingtian, Dalawang matanda, hindi nyo po alam. Ako at ang aking kasintahang si Ching Ching. Kami ay magkababata at nagmamahalan. Isang perpektong pares, itong si Jin Tian, na walang silbi. Ginagamit niya sa pamilyang Yu, kumakain sa pamilyang Liu. Sa huli, gusto pa niyang agawin ang pag-ibig. Gusto niya pa akong bigyan ng sungay. Hindi ba totoo? Kahit na mahirap ang buhay ng pamilyang Liu, kami ay may mabuting puso. Para lang mapakain siya, nagtiis kami sa hirap. Pero siya, hindi lumalabas ng bahay, hindi gumagalaw. At araw-araw, sinasaktan niya kami. kami ng aking anak ay nag-ipon ng kabutihan. Iniisip na ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatayo ng templo. Wala kaming pagsisisi. Mga Ginoo, tingnan niyo ang aking anak. Sa labas, mukha siyang kalmado, pero sa loob, napakahina niya. Anak, kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Ngayon, ang 2 matandang Swanming ay tiyak na magbibigay ng katarungan sa pamilyang Liu. Sa simula, sa pagpupulong ng kontrata, gusto naming ipahayag ang kasal sa pamilyang Shu para makawala sa taong ito na walang silbi. Sino ang mag-aakala? Ang walang utang na loob na ito ay nagbanta pang magpakamatay para lang makasal at gumamit pa ng salamangka para takutin ang mga tao. Sabi ng mga sinaunang tao, buhay ang kapalit ng buhay. Ito ay nararapat lang. Punong-puno ka ng kasalanan. Walang silbi ang buhay mo sa mundo. Matandang Swan, matagal ko na pong naririnig. Ang mabilis ninyong kamay na parang kidlat sa paghihiwa-hiwalay ng laman at buto ay walang kapares sa mundo. Ako po ay nangangahas na subukan nito. Parusahan nyo na ang walang kwentang Jingtian na yan. Alisin ang masama at itaguyod ang kabutihan. Hiwain ang laman at tanggalin ang buto. Sige, kung gayon, ako ang magiging kamay ng langit na yon. Tigil! Matanda, alam mo ba kung sino siya? Isang buhay na patay, isang mamamatay na tao. Bulag na matanda. Siyang batang pinuno na matagal ninyong hinahanap. Ano? Ang lalaking ito ay ang nag-iisang anak ng pamilyang Jing. Ang batang pinuno na hinahanap ni Ginang Fengling sa loob ng 15 taon. Siya? Paano niya nalaman ang tunay kong pagkatao? Magaling kapatid. Ipagpatuloy mo lang ang pag-arte. Ito lang ang tanging pagkakataon mo para mabuhay. Ikaw na, delivery boy. Bakit ba ako naging malambot ang puso at hindi ka sinipa hanggang mamatay? Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Lalaking ito. Paano siya magiging batang pinuno? Tama, imposible. Talagang imposible. Inalagaan ko ang lalaking ito sa loob ng 15 taon. Alam ko ang ugali niya. Paano siya magiging batang pinuno? Siya, isang bulag. Paano mangyayari yan? Makapantay sa tanyag na yung master. Ikaw na, delivery boy. Ang lakas ng loob mo. Mga matatandang bulag, kayo! Hindi nyo naman siguro hindi kilala ito, di ba? Ito ang... Ano? Stellaris Transformation. Stellaris Transformation! Sabi-sabi, ang mga may pambihirang talento ay kayang ipatawag ang Stellaris Transformation at ang buong kapangyarihan ng Supreme Sovereign. Apeledong Jing at SWOT ang Stellaris Transformation.
Ibig sabihin ba, siya talaga ang young master ng pamilyang Jing? Naku, dalawang matandang Xuanming. Si Jing Tian, paano siya magkakaroon ng Stellaris Transformation? Paano siya magkakaroon ng Stellaris Transformation? Peke yan! Peke! Ang Stellaris Transformation ay isang national treasure. Walang kapares sa mundo. Lahat ng bihasang manggagawa ay hindi kayang gayahin ito. Ito ay isang sinaunang banal na artifact, ipinagkaloob ng dating emperador sa pamilyang Jing at ipinasa sa bawat henerasyon. Ngunit inakusahan ng mga traidor at pinuksa ang pamilyang Jing. Ang pamilyang Sunyo ay talagang bulag. Kung peke ito, paano naman magkakaroon ng pagkabuhay ng Phoenix ang aming Jing Tian? Dalawang matandang Xuanming. Alam ko na, totoo ang bagay na ito. Pero ang tao, tiyak na peke. 15 taon na ang nakalipas, ang Batang Panginoon ay nakalusot sa pagkubkob, nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Ang Stellaris Transformation na ito, baka pinulot lang yan ni Jing Tian. Tapos, sinadya niya magpanggap na miyembro ng pamilyang Jing. Maling-mali ba akong kumilala kung kaninong dugo ako? Shogang! Ang batang ito, naglakas loob na lokohin ako. Ngayon, ipapadala kita sa kabilang buhay. Ang batang ito, naglakas loob na lokohin ako. Ipapadala kita sa kabilang buhay. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Anong gusto naming gawin? Ako ang dapat magtanong yan sa'yo. Magaling ang pag-arte mo, bata. Lahat ng miyembro ng pamilyang Jing na matagal nang may suot ng Stellaris Transformation, kahit kaunting kaalaman lang, magkakaroon ng kapangyarihan ng Supreme Sovereign. Pero sa'yo, wala akong naamoy na kahit katiting na kapangyarihan. Para kang isang walang silbing bangkay. Hindi mo na kayang umarte? Nabuking ka na, di ba? Salamat sa katalinuhan ng dalawang matandang Xuanming. Kung hindi, lahat ng narito ay maluloko ng dalawang lalaking ito. Ang isa ay nagde-deliver ng pagkain. Ang isa ay nagtatanghal. Talagang magkasabot sila. Dalawang matanda, ang taong ito ay walang galang sa inyo. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Dapat siyang patayin. Patayin! KO, mga bulag sa katotohanan. Si Jing Tian ay bagong muling nabuhay, kaya wala siyang lakas. Nagmamatigas ka pa? Hahatid na kita sa iyong huling hantungan. Shogang! May matalas kang paningin. Salamat sa inyong pag-unawa. Dalawang matanda. Dalawang matanda? Anong dapat gawin sa mga taong ito? Su Xiao, napakatalino mo. Bakit ka nagtatanong nang alam mo na ang pamilyang ito ay dapat magkasama-sama? Ching-ching, talagang iisa ang ating isip. Isang perpektong pares na ginawa para sa isa't isa. Ngayon, narito kami. Huwag mong subukang saktan ang aming kapatid. Napakagandang pagmamahalan ng magkakapatid. Pero nakakalungkot, hindi na kayo magkikita pa. Lin Clan Sword Sect, 18 estilo. Harapin ang kamatayan ng walang takot. Nakakamatay na atake. Kapag lumabas ang galaw na ito, tiyak na mamamatay ka. Ang magkapatid na Lin ay handang magbuwis ng buhay para protektahan si Jing Tian. Tama. Matagal na rin hindi ko nakita ang galaw na ito. Sayang lang. Ang Lin Clan Sword Set ay walang kwenta lang. Ate! Pangalawang ate! Uy, maliit na babae. Bakit mo itinapon ang iyong pananggalang? Lumapit kayo at hindi namin kayo papatayin. Pero sa inyong tatlo, isa lang ang mabubuhay. Huwag! Ate! Pangalawang ate! Hindi ako karapat-dapat para sa inyo! Bunso! Nibitaon ka namin hinanap! Ngayon, kung hindi tayo mabubuhay ng magkasama, dapat mong alagaan ang sarili mo ng maayos. Bunso! Noon, hindi ka nag-atubiling ilagay ang sarili mo sa panganib? Para iligtas kami. Ngayon, oras na para suklian ka namin! Dalawang babaeng walang hiya. Karapat dapat ba ang isang bulag? Tama. Bakit hindi niyo nalang hayaang magdusa si Jing Tian? Kung mamatay siya, magiging masaya at payapa kayo. Lahat ng narito ay maaaring mamagitan para sa inyo. Ganito na lang, magmakaawa kayo sa akin. Lumuhod kayo at yumuko ng ilang beses. Tapos, samahan niyo kami ng tatay ko ng ilang gabi. Sisiguraduhin kung hindi kayo mamamatay. At masisiyahan pa kayo. Pwes! Kahit maging multo kami, hindi ka namin palalampasin. Sayang naman, ang mga magagandang dilag na ito ay mamamatay na.
Isa ka ring martial artist. Bigyan mo ang sarili mo ng marangal na pagtatapos. Ang pagpatay sa inyo ay dudungisan lang ang aming mga kamay. Mas mabuti pang magpakamatay na lang kayo. Wala lang pala ang Lin Clan sword set. Papatayin ko kayo. Nakakahiya kung kumalat. Magpakamatay na lang kayo. 2 buhay, kapalit ng isa. Ang negosyong ito, sulit. Kung may problema kayo, sa akin tayo lumapit. Huwag ninyong saktan ang pamilya ko. Amoy basura! Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Pagsilbihan ninyo kami ng aking ama sa kama. Gusto nyo ba o hindi? Pwe, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. May tapang kayo Kayo na lang ang magpahinga ng payapa. Nandito kami. Walang makakasakit kahit isang hibla ng buhok ni Jing Tian. Hindi ako kailanman tumutupad sa salita ko. Wag! Bunso, alis na kami. Mula ngayon, alagaan mo ang sarili mo ng mabuti. Ako, si Lin Menghan, walang pagsisisi. Kung may susunod na buhay, ayoko nang maging pamilya mo. Gusto kong maging asawa mo. Jing Tian, payak ka ba? Payag ako! Bunso! Alagaan mo ang sarili mo ng mabuti. Ang araw at buwan ay nagliliwanag ng sabay. Ngayon na! Ang batang Panginoon ay nagbalik na! Tara na! Ang araw at buwan ay nagkakaisa sa liwanag. Ang Stellaris Transformation. Aking anak, Jing Tian. Ikaw ang langit. Ito, anong nangyayari? Talaga bang nagpakita ang Supreme Sovereign? Imposible! Huwag kayong matakot. Ang Stellaris Transformation ay nagre-rebound. Sa loob ng ilang minuto, Lululukin ng Stellaris Transformation ang kanyang mga lamang loob. Sayang naman. Ang mga piyesa ng basurang ito, hindi pa napagkakakitaan, ay maglalaho na parang abo. Bunso! Huwag! Bunso! Ayokong mamatay ka! Huwag kayong mag-alala. Ako ang langit. Ang langit ay ako. Ikaw na mamamatay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dalawang matandang Swan Ming, ang inyong dalawa ay may kasalanang napakatindi. Paglalapat ng walang awang, pagpatay sa mga inosente. Ngayon ay lilipulin ko kayong dalawa sa pamamagitan ng kaparusahan ng langit at lupa. May pagtutol ba? Batang walang muwang, baka hindi mo pa alam. Kaming dalawa. matagal nang nalampasan ang kaharian ng mga kaluluwa. Kaming dalawa ay mananatili magpakailanman sa mundo. Kailangan mo na mamatay ang langit bago mangyari iyon. Sige! Kung gayon, hayaan ng langit ang humusga ngayon. Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng matanda nito. Gagamitin na ng 2 matandang Xuanming ang lahat ng kanilang natutunan sa buhay. Naku! Kapag lumabas ang galaw na ito, paglamon sa kalawakan! Tiyak na mamamatay tayong lahat ng walang libingan! Xuanming Divai Pam! Ano nangyayari? Bakit ganito? Ito, isang simpleng kaway lang, ay nagpawalang saysay sa Xuanming Divine Palm? Ganyang klase lang ang kakayahan. Tinatawag nyo pang pinakamataas na natutunan sa buhay. Mukhang kailangan ng palitan ng listahan ng martial arts. Ang yabang mo. Swerte ka lang. Tama. Kung gumawa pa ng 3 galaw ang 2 matanda, tiyak na mawawala ka na parang bula. Huwag kang magsalita ng 3 galaw. Kahit 300 galaw pa, hindi nila ako masusugatan kahit kaunti. Paano nangyari yan? Siya ba talaga ang 2 matanda. Alam ko mabait kayo at hindi nyo kayang pumatay ng inosente. Hindi nyo kayang pumatay ng inosente. 2 matanda. Pakiusap, kumilos na kayo. imposible? Ang apelido niya ay Jing. Siya ba talaga ang kidlat ng langit? Apoy ng impyerno. Mga matanda. Matandang Xuen. Gumamit lang ako ng 10% ng lakas ko. At naputol lang ang litid at nabali ang buto. Ang galing mo, maliit na halimaw. Mga matandang Xuanming. Dahil sa kanilang katayuan, hindi sila basta-basta pumapatay ng inosente. Pero ikaw, sinamantala mo ang pagkakataon. At tatago kang pumatay ng tao.
mga bayani at magigiting na Ginoo. Ang basura na ito ay walang habas na pumapatay ng inosente at nagkakalat ng maling impormasyon. Ngayon, si Suko na ay magsasagawa ng hustisya para sa langit. Tama! Ang aming pamilyang Su. Minsang naging alipin ay mananatiling alipin na bambuhay. Ngayong kailangan nating ipagtanggol ang dalawang matanda at ibalik ang hustisya. Sugod! Sino ang nagkakalat ng gulo dito? Fengling! Kung hindi ka pa dumating, Mauubos na ang lahi ng pamilyang Shu. Mahana, Fengling. Ang dalawang matandang Xuanming sa ilalim ng iyong pamamahala ay inatake ng taong ito. Hindi maganda ang kanilang kalagayan. Pakiusap, mahal na ginang, ipagkaloob ang hustisya. Fengling po. Kami, ang pamilyang Shu, sumusumpa kaming ipagtatanggol ang inyong dangal. Ang walang kwentang iyon ay aming uubusin. Para sa akin? Oo nga. Kung gayon, kailangan kong bigyan kayo ng pabuya. Mahal na ginang, bakit po? Pagbati sa batang! Tumahimik ka! Nakikipag-usap ako sa'yo sa loob ng walang hanggang espasyo. Kahit na nagising na ako, ang kawalang katarungan sa pamilyang Jing ay hindi pa nalulutas. Ang paglalantad ng aking pagkatao ay maglalagay lamang sa aking mga kapatid sa panganib. Pagbati, Ginu! Fengling po, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang walang kwentang ito ay isa lamang sa mga inampun kong bulag na amoy putik. Ano karapatan niya para tawagin ninyong Gino? Bakit? Kailangan mo pa ba akong turuan sa aking mga ginagawa? Lahat ng narito ngayon na walang galang sa Gino. Walang awa na parusa. Hihintayin namin ang utos ni Gino. Tapos na. Lahat ay tapos na. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, walang kwenta. Anong kinalaman nito kay Chingching? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilyang Liu ay nagplano nito para lang ikulong ka. Chingching, huwag ka na umiyak. Dumating na ang swerte natin. Jing Tian. Tinawag siyang Ginu ni Fengling, Ginu. Tiyak na mayaman siya. Ngayon, siya pa rin ang manugang ng pamilyang Liu. Dapat mong tuparin ang kasunduan niyo sa kasal. Tama. Ako ang kanyang kasintahan. Pangatlong kapatid, hindi ba ako nananaginip? Pangatlong kapatid, ikaw na naman ang nagligtas sa amin. Hindi ba? Mula ngayon, habang buhay, hindi na tayo maghiwalay. Gumaling na lahat. Hindi na masakit kahit kaunti. Pangatlong kapatid, anong klaseng teknik ang ginamit mo? Jingtian, napag-isipan ko na. Pinapangako ko sa'yo. Mabuting manugang, huwag ka nang magkunwari. Alam kong sa puso mo, nandoon pa rin ang Chingching namin. Magpakasal na kayo ni Chingching. Magpakasal na kayo. Bakit? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa'yo? Mas mabuti pa, bilisan mo na at si Chingching magpakasal. Sa loob ng 15 taon, sa pamilyang Liu, yumuko ako, nagtiis sa lahat. Ngayon, inilabas ko na ang lahat. Wala na akong utang na loob sa pamilyang Liu. Anong pinagsasabi mong kasal? Papasukin! Ang mag-ina ng pamilyang Liu at ang mag-ama ng pamilyang Shu, kalkulahin ang kanilang ari-arian, ikulong sa piitan, at saka na lang haharapin. Opo. Jingtian, hindi mo kami pwedeng gawin ito. Jingtian, walang utang na loob. Kapatid, bumaba ka na rin. Kasalanan ko ang lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Muli kang nabuhay. Talaga, ayos na ako. Chogang, matagal ka ng kasama ko. Nagpasya akong ipagkatiwala ang Imperial Hotel sa'yo. Iyon ba yung sa lungsod ng Jiangcheng na pinakamataas na hotel? Ang halaga ay hindi bababa sa 20 bilyon. Ibibigay mo sa akin? Mabuting kaibigan. Gawin mo ng maayos. Nagtiwala ako sa'yo. Young Master, ipinakulong ko na ang dalawang matandang Xuanming sa piitan. Fengling, pupunta na ako sa void space para magmuni-muni. Bumalik ka. Fengling, ang baday na ito ay hindi mo kasalanan. Hindi ko po sila napamahalaan ng maayos. Handa po akong tanggapin ng parusa. Pinaghihinalaan ko.
na may traitor sa tabi mo. Ano? Siya pala! Asikasuhin ko po agad. Oy, ate, bunso, may problema. Umuwi ka na agad. Ito ba ang tinatawag ninyo? May problema? Oo nga. Kung hindi ko sasabihin yan, kailan ka pa kaya uuwi ulit? Kumain na tayo. Ito ang paborito mong hipon noon bata ka pa. Salamat, Ate Menghan. Sawa na ako sa hipon. Tikman mo ang niluto kong ribs. Salamat, Ate Mingyaw. Bakit mula pagkabata, hindi mo ako pinagbibigyan? Pagbibigyan ka, ito ay patas na kompetisyon. Salamat, Ate Menghan. Salamat, Ate Menyel. Ito ang kainin mo. Ito. Hey, Mengyao! Ate Menghan. Tego. Mukha ngayong gabi. Mahihirapan akong mag-digest. Ate Menghan, anong ginagawa mo? Mula ngayon, Menghan na lang ang itawag mo sa akin. Menghan. Ate, anong ginagawa mo? Mula ngayon, Mengyaw na lang ang itawag mo sa akin. Pero isa lang ang pares ng binti ko. Tig-isa kayo. Anong gagawin ninyo? Sasabihin ko sa'yo, para sa kanya, pinag-aralan ko pa ang 17 estilo ng masahe. Nagkataon lang. Ako rin. Siyam na yin Bonclaw! Malakas na Diamond Finger. 6 na Meridian Divine Press. Dragon Subduing 18 Kuskos. Hoy! Kayo, anong gagawin ninyo? Wala naman. Natatakot kasi ako matulog mag-isa. Kaya natatakot ako. Sige na, hindi na kita kukulitin. May kailangan ako sa'yo, kaya ako nandito. Ano yon? Magpanggap kang boyfriend ko sa isang araw. Ha? Bakit naman? Ikaw! Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo, ha? Taka! Sige na nga. Bukas, sayo siya. Sa makalawa sa akin. Walang pipigin sa atin. Sige! Jingtian, mag-enjoy ka ng husto sa iyong singles night. Giang A, V, 8I, 05. Class reunion? Bakit sa Imperial Hotel pa? hindi ako ang pumili. Si Mengen. Binababanggit pa lang. Ang pangalan, dumating na. Mengen, matagal na tayong hindi nagkita. Para kang isang paru-paro, lumilipad sa aking dibdib. Sino po ito? Ako ang kanyang kasintahan. Kumusta ka? Menghan, sobrang nadismaya ako sa'yo. Kahit na nag-retire ka na, kahit papano, isa ka pa rin sa Jingyao Group. Presidente, paano ka naman kumuha ng kung sino-sino lang para lang may kasama? Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, ako ang manager dito sa Imperial Hotel. Ang isang tulad mo, na hamak na tao, huwag ka nang tumayo dito. Kahit sumilip ka lang sa loob, itataboy ka na. Sasabihin ko sa'yo, mamaya, dumikit ka sa likod ko, baka mawala ka. Amoy mahirap. Namoy mo ba ang utot ko? Kaya ka napunta rito. Ha? Pero pasensya na. Ngayon dito, wala kang pwesto. Wang Tong, Pinapayuhan kitang. Huwag kang sumobra sa pananalita. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako maging mabait sa'yo. Nagbibiro lang ako. Ang iyong walang kwentang asawa. Paano ko naman hindi bibigyan ng magandang pagtanggap? Bigyan niyo siya ng sirang upuan. Sige! Umupo ka. Menghan, alam mo ba bukod sa marunong akong tumugtog ng violin? Ano pang pinagkadalubasaan ko? Sa totoo lang, ang pinakamahusay kong gawin. Oh. Pagkilala ng mga kayamanan.
Lalo na ang banal na kahoy. Hindi pa ako nagkamali. Ang upuang ito, hindi ito ordinaryo. Ito ay Gawa sa pinakamataas na uri ng Golden Silk Nanmu. Kailangan mo lang umupo dito ng 3 minuto at ito ay magpapahaba ng iyong buhay. Mahal. Na yun na sinabi mo yan, naalala ko. Nung nasa Hilagang Hangganan ako, nang makita ko si Hari ng Hilagang Hangganan, parang meron din siyang ganito. Mayroon din si Hari ng Hilagang Hangganan. Sayang, ang may-ari ng kahoy na ito ay hindi marunong kumilala ng halaga. Ginawa niyang upuan ng ganito kagandang kahoy. Sayang. Kaibigan, gusto mo bang subukan? Umalis ka. Kayo mga basura. Kayo mga walang kwentang nilalang. Karapat-dapat ba kayo? Tama ka. Kung ano ang ugali, iyon din ang posisyon. Ang upuang ito. Bagay na bagay sa'yo. Butit marunong kang umintindi. Ha! Kapag tumawa pa kayo, lalahatin ko kayo. Bastos ka. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Ikaw lang talaga ang kulang sa isip. Gusto mo bang mawalan ng utak? Subukan mong galawin siya. Lin, umalis ka sa daan ko. Kung hindi, huwag kang magtataka. Anong igayan? Sun Xiao, bakit mayon ka lang? Kanina, pa kami naghihintay sa'yo. Umalis kayo. Pumupo kayo. Umupo. Mga kaibigan, ang reunion natin na yon, ang pangunahing handaan ay para kay Batang Ginoong San na galing sa ibang bansa. Alam nating lahat, ang dating sitting tiger ng lungsod ng Jiangcheng, ang pamilyang Shu, ay pinabagsak na ni Ginoong Jing. Sabi-sabi, si Ginoong Jing mismo ang magtataas sa pamilyang San upang maging bagong sitting tiger ng lungsod ng Jiangcheng. Si Ginoong Jing ay ang tagapagligtas ni Ginang Fengling. Kung ang pamilyang Sun ay makukuha ang pagkilala ni Ginoong Jing, tiyak na. Sila ay uunlad ng husto. Ngayon, tawagin natin si Batang Ginoong San para magsalita. Palakpakan natin siya. Kahit na ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari, hindi nyo na kailangan ako masyadong igalang. Toodle! Mga kaklase tayo. Bukod dito, ngayon may isa pa akong i-anunsyo. Pumayag akong. Pakasalan si Lin Minghan. Ano? Ano? Mengid, huwag ka nang magbigay ng walang saysay na paliwanag. Nung nasa eskwelahan tayo, lahat ay gusto ako. Ikaw lang ang hindi ako pinapansin. Alam ko, nagpapanggap ka lang na kalmado, pero sa totoo lang, matagal mo na akong lihim na minamahal. Ang lakas din ng lobong mangula, ah. Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo tayong maghawak kamay at sabay na harapin ang magandang kinabukasan, okay? Mengan, papayag ka bang pakasalan ako? Pakasalan siya? Ayoko. Sino ka para makialam dito? Sino ka? Siya ang aking fiancé. Sun Xiao? Lin Minghan. Kahit hindi tayo masasabing magkapantay ang pamilya, masasabi namang magka-level tayo. Itong cute na ito. Anong meron siya na wala ako? Kailangan pa ba ng dahilan para magmahal? Minahal ko siya ng buong 70 taon. Mula nang isakripisyo niya ang sarili niya para sa akin, ang lahat sa akin ay kanya na. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Excuse me, kaninong sports car ang nakaharang? Pakialis nga. Hampas lupa! Sa pera! Sa lakas, ano ang meron ka na maipagmamalaki sa akin? Kahit ibenta mo pa lahat ng parte ng katawan mo, hindi pa rin katumbas ng isang hibla ng buhok ko. Pasensya na. Limited edition na Porsche yan. Hindi yan para sa'yo na mumurahin. Ako? Akin yan! Ako? Akin yan! Kanya yan! Mengan, kilala nating lahat ang isa't isa. Sulit ba ang ginagawa mo para sa kanya? Worth it ba? Tama nga, Menghan. Bakit kailangan mong ilagay ang susi ng kotse mo sa bulsa niya? Bakit hindi ka makasagot? Nabuking na kita, di ba? Menghan. Ang pag-ibig ay sagrado. The love is God. Ngayon na may mas magandang pagpipilian, hindi mo ba ito pag-iisipan? Hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Napag-isipan ko na ito. 15 taon ang nakalipas. Sa buhay na ito, siya lang ang pakakasalan ko. Nak po,
Sobrang sinasamba mo siya, parang Diyos. Para bang siya si Ginong Jing? Bakit? Hindi ka naniniwala? Maniniwala ako sa'yo. Mas maniniwala pa ako kay Qin Shi Huang. Sun Shao, ang batang ito, pati ang mataas na Ginoong Jing, ay nangahas gayahin. Sa tingin ko, ayaw na niyang mabuhay. Gusto mong mamatay? Huwag mong idamay ang pamilya namin. Mengin! Na yon, hihiwalay na kami sa'yo. Ang kainan na ito ngayon. Lahat ay imbitahin ko. Maliban sa'yo, huwag kang makialam, Menghan. Para rin yan sa ikabubuti mo. Ang hapunan na to, siguradong daan-daang libo na yan, di ba? Itong si Cutie Pie. Kung hindi siya magiging sugar baby, kahit ibenta pa niya lahat, hindi niya yan mababayaran. Kailangan ko pa bang magbayad para kumain dito sa Imperial Hotel? Kailangan ko pa bang magbayad para kumain dito sa Imperial Hotel? Kailangan ko pa bang magbayad para kumain dito sa Imperial Hotel? Sa sinasabi mo, parang kaibigan mo ang may-ari ng Imperial Hotel? Tama. Tama. Bale. Kumpirma, Donna. Talagang ang binibigyan ka na ng muka, ayaw mo pa. Ang Imperial Group ay kakapalit lang ng may-ari. Kahit kami, ang pamilyang Sun, ay hindi pa nakikipagkaibigan sa kanila. Ikaw na isang maliit na cutie pie ay naglakas loob pang magpanggap dito? Ano? Gusto mong tawagin ko si Zugang? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong tawagin ng Berekta ang pangalan ng aming boss. Mukhang hindi ka pa rin nadadala, ano? Mamaya pagdating ng aming boss, itatapon ka niya sa likod bahay para ipakain sa aso. Hoy! Chairman Joe! Ako, si Xiao Tong. Dito po, may gumagamit ng pangalan ninyo para kumain ng lebre. Walang hiya! Huwag mong pakawalan yan. Paparating na ako. Bata? Maganda ka na sa kamatayan. Class reunion, masamang pangitain ang kamatayan. Mabuting tao ako. Ngayon, kung dadaan ka lang sa ilalim ng aking mga hita, gagawin mo yan. Matutulungan kitang makiusap kay Chairman Joe. Bakit? Maiwan pa sa'yo ang buo mong katawan. Suntaw, huwag kang sumobra. May hangganan ang pasensya ko. Sumusobra ba ako? Para sa pag-ibig, lahat ay handa akong gawin. Binigyan ka na ng pagkakataon pero wala kang silbi. Tulungan niyo siya. Kung sinong tumulong ngayon, sa inaharap, ako ang magiging pinuno dito, siyak na may malaking pabuya. Tigilan niyo yan! Ginong Joe! Bakit na yun lang po kayo dumating? Buti na lang. At nandito si Binatang San na yon, kung hindi, ang sitwasyon, magulo na sana. Ganun ba? Kaibigan. Ilang araw ka pa lang sa posisyon mo. Kung may mali, itama mo. Kung wala, pagbutihin mo pa. Ikaw, umalis ka na ngayon din. Huwag ka nang babalik pa. Naiintindihan mo ba? Binatang San, pakiusapan niyo po ako. Ginong Joe! Hindi po ba kayo nagkakamali? Naglakas loob kang saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ano ba ang pamilyang San ninyo? Sinasabi ko sa'yo, ang narating ko ngayon ay dahil lang kay Ginong Jing. Sa buong lungsod ng Jiangcheng, siya lang ang pinakikinggan ko. Ang pamilyang San ninyo. Gusto mo maging hari ng lungsod ng Jiangcheng? Sa susunod mong buhay na lang. Teka, bukas, ibibigay ko ang aking maliit na Jingyao Group sa aking kasintahan. Kayo, tandaan ninyong pumunta, ha? Tapos ng pag-arte ni Ate Menghan, uwi na tayo! Isang araw ang usapan, kahit isang minuto o segundo, kahit isang oras, hindi pwede. Alam kong nag-aarte ka, pero masaya ko. Dahil sa wakas, nakita ko na ang taong pinapangarap ko. Menghan, huwag kang magsalita. Yakapin mo lang ako. Sinabi ko na, kung may susunod na buhay, ayaw kong maging magkapatid tayo. Gusto kong maging asawa mo. Na yun, hindi pa tapos ang buhay na ito. Handa ka bang tuparin ang iyong pangako? Ako? Ano ang kinatatakutan mo? Wala tayong relasyon sa dugo. Mapanganib ang aking pagkatao. Kapag naimbestigahan ko na ang lahat,
bibigyan kita ng kasyasyang paliwanag. Pero wala akong pakialam. Naranasan na natin ang paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Kahit pa ako'y isang gamo-gamo, handa akong lumipad patungo sa apoy para sa iyo. Lin Minghan, sa huli, magiging akin ka rin. Tulao, bakit po kayo narito? Mga Ginoo, Kayo ang mga kilalang personalidad sa lungsod ng Jiangcheng. Ngunit hinahayaan ninyong apihin kayo ng isang hamak na bata. Kontento ba kayo? Ano magagawa namin kahit hindi kami kontento? Ang lalaking yon. May suporta ng magkapatid na Lin at ni Feng Ling. Kaming ilan ay parang langaw na sumusugot sa karwahe. Walang laban. Bagamat miyembro rin ako ng pamilyang Jing, hindi ko kayang panuurin ang pamilyang Jing na tuluyang masira. Kaya, nais kong makipag-alyansa sa inyo upang sama-samang labanan ang kalaban. Siyempre, kung ayaw ninyong makipag-alyansa, hindi ko kayo sisisihin. Ngunit, may sasabihin ako sa inyo. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang aking amo ay ang Dark Demon Elder ng Dongying, Ishida Yusan. Ishida Yusan. Ang Ishida Yusan na kilala bilang Desperate Crow. Hindi ba siya napuksa ng pamilyang Jing at ng martial arts world ng dakilang siya? Dahil sa paglusog niya sa hilagang hangganan. Iyon ay isa lamang taktika niya para makakuha ng oras. Sa loob ng 15 taon, nagpapalakas siya. Handang-handa na siyang kumilos para lamang patayin si Jing Tian. Paghati-hatian ang Stellaris Transformation. Sa suporta ni Ginoong Ishida, tiyak na hindi tayo matatalo. Mga Ginoo, Mayroon pa ba kayong pag-aalinlangan? Kapag nasa atin ang Stellaris Transformation, maaari na tayong maghari sa mundo ng martial arts. Ayoko! Ayoko ng Stellaris Transformation! Ang gusto ko lang ay si Lin Minghan! Tingnan mo nga ang ambisyon mo. Magino, ang paghahari sa dakilang siya ay nasa ating mga kamay na. sabihin mo, saan tadaling kagabi? Kami! Ate, may usapan na tayo. Si Jing Tian ay sa akin kahapon. Hindi ba't masyado ka nang nakikialam? Sige. Kung gayon, ngayong gabi, sa akin siya. Paumanhin. Ngayong gabi, ang seremonya ng paglilipat ng Jingjiao Group. Siya ay sa akin pa rin. Ano? Menghan, anong nangyari? Ngayong gabi, bibigyan kita ng sorpresa. Ito ba ang sinasabing Ginoong Jing? Mas guwapo pa siya sa inaakala ko. Sabay na hinahangaan ng CEO ng Jingyao Group kasama ang makapangyarihang general ng lungsod ng Jiangcheng. Sabay na minamahal. Talagang nakakainggit ng sobra. Kung ako lang ang ganyan. Mas gugustuhin kong mabuhay ng mas maikli ng 20 taon. Masyado ka namang nagkulang. Hindi bababa sa 50 taon! Teka, narinig niyo ba? Na may darating na misteryosong tao ngayong gabi? Siya kaya? Siya kaya? Nanhai Group. Nabalitaan ko, ang Nanhai Group ay handang makipag-isa sa Jingyao Group at sabay na ibigay ang grupo kay Mr. Jing. Ano? Kung magsasama ang dalawang ito, hindi ba't mamumuno na sila sa pandaigdigang negosyo? Menghan, ito ba ang sorpresa na sinabi mo sa akin? Gusto mo ba? Ate, ano ang ipagtatapat mo sa akin? Hindi ako makakapantay sa'yo, pero kaya kitang talunin. Tiyo Nanhai, hindi ko inasahan na gagawin mo ang papipiliang ito. Anak, ginamit ko ang buong buhay ko. At nakipaglaban ng ako ng tabla sa isang baguhan na tulad mo. Panahon na para magretiro. Basta pipirmahan nating dalawa ang kontratang ito, magkakaroon na tayo ng pagtatapos. May tuturing din itong pambungad na regalo para kay Ginoong Jing. Pirmahan na. Magkakabisa na ang kontrata. Pakiusap, ibigay niyo ito sa bagong presidente. Ay, iha. Ako na mismo ang gagawa.
Sa ganitong paraan, maipapahayag ko ang aking buong katapatan kay Ginoong Jing. Ginoong Jing, basta't pirmahan niyo lang ang kontratang ito. Sa inyo na ang grupo. Ito rin ang pagpapakita ko ng katapatan sa inyo. Kinong Nanhay, mula ngayon, magkasama nating pamamahalaan ng grupo. Ginoong Nanhay, mula ngayon, tayong dalawa ang magkasamang mamamahala sa grupo. Matanda na ako. Dapat ay magdilig na lang ako ng bulaklak, maglakad-lakad kasama ang ibon, at mag-enjoy sa buhay retiro. Hindi ba at napakaganda niyan? Ako, si Nanhay. Paano ko ibibigay ang grupo sa isang cute na bata? Tio Nanhay, ano ang ginagawa mo? Mga kasama, dalin lang tayong lahat. Hindi siya si Ginoong Jing. Siya ang natitirang miyembro ng pamilyang Jing. Jing Tian? Ano ang pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ako? Kung hindi, paano nakasabit sa leeg niya ang banal na armas ng bansa ng dakilang siya, ang Stellaris Transformation? Stellaris Transformation. Talaga? Talagang Stellaris Transformation ga. Hindi ba't nakakapandin lang? Mabuti na lang at nandyan kayo. Kung hindi, masisira ang reputasyon ko. Maakusahan pa ako ng pagtataksyo sa bansa. Sa kontratang ito, maaari na tayong mamuno sa buong mundo. Nanhay, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Matandang tu, anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, hindi na ako tutulong sa kasamaan. Kami, ilang tao, ay nagsumpaan ng dugo para ilantad ang tunay mong pagkatao. Ikaw na taksil sa bansa, anong karapatan mo pang tumayo rito? Kung ako sa iyo, Matagal na akong nagpakamatay sa seppuku. Mengan, iwanan mo na siya! Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Pwe! Hinding-hindi ko iiwan si Jing Tian sa buong buhay ko! Sige, kung gayon, mamatay kayong lahat. Ang lakas ng loob ninyo! Fengling, ang lakas ng loob mo. Sa harap ng lahat, nangahas ka pa rin kumampi sa masama. Pinapayuhan kitang lumipat sa panig namin. Tama nga ang hinala ko. Kayo, kung bakit kayo mayabang? Siguro, mayroon kayong mga lihim na gawain sa likod. baka mamatay ka sa takot kapag sinabi ko. Ang nasa likod namin ay si Ginoong Ishida Yusan. Ano? Ang Dongying, Dark Demon Elder. Ishida Yusan? Bakit? Natakot ka na ba? Sandali lang, kapag dumating si Ginoong Ishida, hiyak na kayong lahat ay magiging abo. Hindi na kailangang maghintay. Siya si Ishida Yusan. Huli na ang lahat para malaman mo. Ma! Ma! Jingtian, hindi mo inakala, di ba? Tama nga ang hinala ko. 15 taon na ang nakalipas, ikaw, Ishida Yusan, ang naglabas ng Martial Arts Bounty Order para lipulin ang pamilyang Jing at pamilyang Lin. Para lang sa Stellaris Transformation! Huwag kang magbintan. Traidor sa bayan. Huwag ninyong ipasa sa amin ang kasalanan. Tama. Mga Ginoo, huwag kayong magpabulag sa taong ito. Nagpapalipas lang siya ng oras. Magkaisa tayo, ipahayag sa lahat ng mamamayan ng dakilang siya at durugin siya sa pamamagitan ng opinyon ng publiko. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Si Ishida Yusan ay ang sagisag ng wak ng kamatayan. Dapat meron siyang tattoo ng wak sa kanyang braso. Matandang tu. Hinihiling ko po na ipakita ninyong inyong mga braso upang patunayan ng inyong kawalang sala. Anong kawalang sala? Hmm. Ako nga. Si Ishida Yusan. Ang katotohanan ay nabunyag na. Bakit hindi kayo yumuyukot sa Young Master? Nais ba ninyong makipagsabwatan sa mga dayuhang kaaway at magkaroon ng kasalan ng hindi mabubura sa kasaysayan? Ang pera at mga bihag ay nasa aming mga kamay. Ano pa ang ipinagmamalaki ninyo? Jingtian. 2 buhay kapalit ng isa. O ibigay ang Stellaris Transformation. Nasa iyo ang pagpipilian. Young Master, ang kaligtasan ng dakilang siya ay nakasalalay sa inyo. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi natin ibibigay.
Bakit ang lamig ng dugo mo? Hindi mo ba nakikita na buhay ng tao yan? Pangalawang kapatid, kahit na kailangan nating magpalit, sino naman ang pipiliin natin? Mga anak, huwag na kayong mag-away. Napag-usapan na namin ng Tita Jing mo. Hindi na mahalaga kung mananatili o aalis. Anak, malaki ka na. Kailangan mo nang pumili. Ang kaligtasan ng dakilang siya ay nakasalalay sa iyo. Huwag na huwag mong hahayaang ang Stellaris Transformation mapunta sa kamay ng mga tulad nila. Ang baboy ninyong lahat! Noong nakaraan, kayong dalawang magkapatid Ben ang nagsabing magpapakamatay kayo para lang mailigtas si Jing Tian. Tingnan natin kung anong pakulo ang gagawin ninyo ngayon. Ito ang tinatawag na pagmamahalan ng pamilya. Hindi mo kailanman magkakaroon yan sa buong buhay mo. Talaga? Jing Tian, bilisan mo at pumili. Hindi na ako makapaghintay. Kaming dalawang magkapatid. Pinahirapan namin kayong tatlo. Anak, huwag kang mag-alala. Nagpasya na kaming kagatin ang aming dila hanggang mamatay para sa kaunlaran ng dakilang siya. Nagka! Nasiyahan ka na ba? Tutuparin mo ang iyong pangako. Pero nagbago ang isip ko. Pag-ikot ng mga bituin. 4 na sulo, 8 direksyon. Paano ito nangyari? Walang alam! Ang Stellaris Transformation ay matagal nang naging isa sa akin. Ang araw, buwan, at mga bituin ay nakakaisa sa akin. Ishida Yusang! Mamatay ka na! Sugod. Patayin niyo ang isa. Mabibigyan ko kayo ng malaking gantimpala. Ang Lin Clan Sword Sect na yon ay mabubuga sa mundo ng martial arts. Paano ito nangyari? Madaling talunin. Si Jing Tian ay basta lang naturo ng 2 galaw sa aming magkapatid na Lin. Mula ngayon, ang Lin Clan Sword Sect ay nasa top 3 na ng martial arts. Ishida Yusan, ano pa ang masasabi mo? Dahil ako mismo ang kumilos, lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Ginoong Ishida, sa wakas ay ipapakita mo ng iyong kapangyarihan. Ha? Anong Transcendent Awakening? Sa tingin ko, panaginip lang yan. Sa paglabas ni Ginoong Ishida, malapit na kayong maging mga bangkay. Tama. Batang Panginoon, hayaan niyo ako. Paano nangyari yan? Kahit si Jinang Fengling ay natalo agad sa isang atake. Kung ganun, tayo ay... Jing Tian, mag-ingat ka. Ano nangyayari? Ang katawan ko. Bakit? Hindi ako makagalaw. Ishida Yusan, pinuksa mo ang 2 pamilya ko. Binigyan mo ang 2 pamilya ko ng maling paratang. At nagbalak ka pang lusubin ang dakilang siya. Ngayon, Dito kita huhusgahan! ano? Mga tao, dalhin niyo ang bangkay ng taong ito at iparada sa kalye para linisin ang pangalan ng pamilyang Jing at Lin mula sa maling paratang. Opo, Batang Panginoon. Batang Panginoon! Batang Panginoon, sa totoo lang, kami nagpapanggap lang po kami para hulihin ang utak sa likod. Opo, Young Master. Mabubuting mamamayan po kaming lahat. Young Master. Huwag niyo na po kaming pagbayarin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap po. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay. Gusto niyo? Nabigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Mga tao, ang mga taong ito ay nakipagsabuatan sa kalaban. Bukas ng tanghali, hugutan sila ng ulo. Masusunod! Ano? Young Master! Young Master! Young Master! May kontrata po ako rito! Pag-usapan po natin ulit. Inay. Sa wakas, ay nagkasama na tayo ulit. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Magkasama tayo magpakailanman. Sa loob ng 15 taon, Marami kang pinagdaanan. Ang kaligtasan ng dakilang siya ay nasa iyong mga kamay. Sa iyong presensya, tiyak na uunlad ang dakilang siya. Maligayang pagbabalik sa iyong posisyon, Batang Panginoon. Naway umunlad ang dakilang siya. Class reunion. Bakit sa Imperial Hotel pa? Hindi ako ang pumili. Si? Mangan. Banggitin mo ang demonyo at siya'y darating.
Sino po ito? Ako ang kanyang kasintahan. Kumusta po, Mengin? Labis mo akong binigo. Kahit na nag-retire ka na, dapat ay presidente ka pa rin ng Jingyao Group. Paano ka naman makakahanap ng kung sino-sino lang? Para lang harapin yan. Ikaw! Sasabihin ko sa iyo, ako ang supervisor ng Imperial Hotel na ito. Ang isang tulad mo, na hamak ang estado, Huwag ka nang tumayo rito. Kahit sumilip ka lang sa loob, itataboy ka na.